Si dating Senator Richard Gordon, susunod na. The beautiful. My tutut partner, Doris B. Why? Samahan kita? Ah, no. Yes or no? Yun lang ang itatanong, partner. Maraming salamat. Happy weekend. Susunod na. Mutya na masa. Bye! Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, napabalita naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. DZMM Balita Ngayon. Kapamilya, kumbinsido si House Prosecution Panel spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na panlihis sa impeachment trial ang pagharap ng 18 Maleta Boys sa Cayetano Block sa Senado. Sinabi ni Adyong sa DZMM na mistulang press con ang nangyari sa Senado. Ang kaibahan lang, ilang senador ang nagtanong sa halip na kagawad ng media. Kumpiyansa naman si Adyong na hindi maloloko ng Maleta Boys ang publiko na nag-aabang na anya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasama si Adyong sa mga mababatas na inakusahang tumanggap na mali-malitang pera mula sa flood control projects, pero itinanggi na ito ng kongresista. The intention really is to para magkaroon ng malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith, no? Nag-convene na nga sila ng as impeachment trial. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion. Sa ibabalita naman, arestado ang leader at 7 miyembro na notorious na carnapping syndicate sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nagugat ang operasyon sa ulat ng isang motorista na tinangay ng 4 armadong lalaki ang kanyang motorsiklo at cellphone sa Marikina kahapon. Sa tulong ng tracker app, natunto ng mga otoridad ang lokasyon ng cellphone sa Caloocan na nagbunsod ng sunod-sunod na operasyon at pagkakaaresto ng mga suspect. Na-recover ang 8 motorsiklo, 2 sasakyan, mga baril at iba pang ebidensya. Sinasabing umamin ang isa sa mga suspect na higit 100 motorsiklo na ang natangay na tinatawag na PAPS Group mula pa noong 2023. Isa pang miyembro ng grupo ang hinahanap. At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril. DZMM Balita Ngayon. Ito na ang programang hahamon sa mga matatalino na magbigay ng opinyon. Ihanda na ang inyong mga suhestyon, opinyon at solusyon sa sangkaterbang problema ng bayan. Ito ang aming hamon. Magpayo nga kayo. Rich ka man o makamasa, tsuper o tindera, estudyante o profesional, may bahay o tambay, kahit sino ka man. Basta't ang sasabihin mo ay may laman, welcome ka. Magpayo nga kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Hinahanap-hanap kita. Ito ang awit ng taong bayan na sumabak sa Kalbaryo sa unang araw ng GCQ sa Metro. Paano kasi walang masakyan na jeep o bus ang napakaraming pasahero? Ang ilan nakiangkas na lang at naglakad ng kilo-kilometro. May mga tinubuan na ng ugat sa paa sa pag-aantay. Ang ilan ay napailing na lang at napasabi ng, "Ay, buhay." Pero bakit nga ba ganito ang sitwasyon ng ating transportasyon? Simula kasi noong June 1, limitado lang ang public transport na pinayagang makabiyahe ng ating pamahalaan. Kabilang dito ang tren, TNBS, taxi, shuttle bus, P2P bus, motorsiklo at bisikleta. Ang mga jeepney, city bus at UV Express nakaparada pa sa mga terminal. Sa June 22 pa raw sila makakapasada dahil pinag-aaralan pa ng gobyerno ang bagong sistema sa pagbiyahe nila.
May mga inilatag na solusyon ng gobyerno tulad ng libreng sakay at modified bus routes. Pero hindi daw ito sapat. Sa dami ng nagbalik trabaho, hindi daw kayang isakay lahat. Kaya ang mga Pinoy kanya-kanya munang diskarte para commute ready. Ang mga gumagamit ng tren, doble sipag sa pagising para di magtagal sa pila at makapag-save ng energy. Ang mga may ekstrang budget sumugod sa bilihan ng mga bisikleta. Ito raw ang kailangan sa ikauunlad ng bayan. Ang karamihan magbabaon na lang daw muna ng tiyaga at pasensya sa pagbiyahe sa lansangan. Bilang pasahero, anong solusyon nyo sa transpo at suhestyon sa gobyerno? Magpayo nga kayo! Ibahagi na ang inyong opinyon. Itawag, i-text, i-Facebook, i-tweet. Dito lamang sa Magpayo na Kayo.